Hello guys! Magandang umaga! Good morning sa inyo lahat! Hello! And andito po ako ngayon, si Mami Yang, Ria Palma Rogas, sa YouTube channel ko, sa YouTube. And may sasabihin ako sa inyong mahalaga guys, na nabasa ko sa Word of God, sa Bible. And para ito sa mga nangangaral na mabuting balita like me, tulad ko, sa mga tagapaglingkod ng Diyos, or yung mga workers, o yung gumagawa sa ubasan ng Diyos. Okay? Mga tinawag ng Diyos at pinili para ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo. Ako, ginagawa ko through the internet. So, isa ako sa mga ito. So, sabi rito, sa 2 Timoteo 3:1-5, dapat mong malaman na sa mga huling araw, like this, ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao, sabi ni Pablo kay Timoteo. So guys, basahin natin ang Romans 5:20, okay? Sabi rito, na magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Ito na yon. So, simula nung mangyari yung sa Old Testament, nagkaroon ng 10 Commandments. So, dumami ang paglabag. Ngunit, kung dumami man ang kasalanan, nagkaroon ng kasalanan ng mga tao dahil dito. Lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Hallelujah! Lalo niyang pinagpapala ang mga mabubuting tao. Hallelujah! Nararanasan yun ni Mami Yang ngayon, nowadays. Since birth hanggang ngayon. Ito ang tungkol sa grace and mercy o grasya at habag ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi sa Efeso 2:8 or Ephesians 2 verse 8, dahil sa kagandahang loob o grace ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo sa ating Panginoon. At ang kaligtasang ito, saan galing to? Sa atin ba? Hindi. Ito'y kaloob ng Diyos. It is a gift from heaven, from above. Sabi nga sa Galatians 2:21, hindi ko mapawawalang kabuluhan ang kaloob ng Diyos. Hallelujah! Correct. Ito'y napaka-importante. Kung ang tao ay pinawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, sa pamamagitan ng commandments, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Kaya ang pagkamatay ni Kristo ang makabuluhan, hindi ang mga kautusan. Hallelujah! So, may babasahin ako sa inyo, guys. Kasi minsan hinahatulan tayo ng tao. Sabi, ay, hindi yan sumusunod sa kautusan. Nangangaral pa naman yan ang salita ng Diyos. Hindi tayo naliligtas. Naliligtas tayo sa grace and mercy ng Diyos na gift from heaven. Hindi sa sarili nating kakayanan. At hindi natin sa sarili nating mabubuting gawa. Okay? May babasahin ako sa inyo guys. Sa Panaghoy 3:22-46, malalaman natin kung ano ba talaga ang kagandahang loob o grasya at habag ng Diyos sa ating mga anak niya. Basahin natin sa verse 22 ng Panaghoy. Lamentation in English sa Old Testament. Verse 22, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh
at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hallelujah! Hindi nagbabago tulad ng bukan liwayway tulad ng umaga. Paulit-ulit lang na dumarating. Hallelujah! Dakila ang kanyang katapatan. Si Yahweh ay akin. Sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa kanya. Pinakamabuting magagawa ng tao ay buong tiyaga niyang maghintay sa pagliligtas ni Yahweh. Tama. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Hallelujah! Kung siya'y palasapi ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawala ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak sa kanya na kanyang daranasin. Hallelujah! I'm working on in this. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. So, nasa atin ang blessing, araw-araw. Ngunit bagaman siya'y nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Alam niya kung sinisikil ang ating karapatan, hindi may kakaila sa kanya kung pinipilipit ng hukuman ang katarungan. Hallelujah! Justice is of God. Siya magbibigay ng hostisya. Walang anumang bagay na mangyayari, hallelujah, nang hindi kahimpahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magrereklamo kung tayo'y pinarurusahan dahil sa ating mga kasalanan? Oo nga. Ginusto natin yun. Okay? Siyasatin natin suriin ang ating pamumuhay. At tayo'y manumbalik kay Yahweh. Maging matuwid tayo, guys. Yun ang pinaka-safe at pinaka-masarap na bagay na magagawa natin sa mundong ito. Dahil may Diyos. Dumulog tayo sa Diyos at tayo'y dumalangin. Kami nagkasala at naghimagsik at hindi mo kami pinatawad. Yun ang sabihin natin sa Diyos. Sa iyong kapuotan ay hinabol mo kami, walang awang pinatay. Ang galit mo'y tila makapal na ulap. Pagpapakumbaba ito, guys. Na hindi malampasan ang aming mga dalangin. Ginawa mo kaming tambakan ng kasamaan ng sanlibutan. Tinutuya kami ng aming mga kaaway. Hallelujah! So, kung yun ang dalangin natin sa Diyos, sigurado matutuwa ang Diyos sa atin cause tayo'y nagpapakumbaba sa Kanya at naninikluhod para dinggin ang ating mga panalangin, guys. So, napansin natin na punong-puno ng grasya at kagandahang loob ang God. Lalapit lang tayo sa Kanya para maranasan natin ito. Hallelujah! Okay, guys? So, that's it for now. Yun lang ang masasabi ko for now. And sana matuto tayo mga nangangaral ng mabuting balita o mga tagapaglingkod ng Diyos tulad ko. Ginagawa ko sa net lagi in my YouTube vlogs. And natuto na naman ako. So, marami na naman ako natutunan. So, ito'y para sa inyo at para rin sa akin kung ano man ang naituro ko sa inyo ngayon. Okay, guys? So, thank you, God, for everything. Marami akong nalalaman ng katotohanan galing sa iyo. Hallelujah. At natututo ako sa buhay na isa sa pamuhay ko to. Thank you, Father God, for being so gracious and merciful to me at sa lahat ng mga anak mo na tumatawag sa iyo. Ikaw ay mapagpala at graceful and merciful to all of us. So that's it for now. This is Mami Yang. God bless everyone and see you next time. Bye! I love you with the love of the Lord. Bye!